mga kapatid na ibang lahi ay siguradong makakalaya na ho dahil nga po ang dami pa daw mga kaso doon na nakukulong na yung iba na wala pa hong sentensya. Gaya na ho sa nangyari kay Tatay Digong Duterte na ilang taon na ho, hindi pa ho masigurado nila kung ano ba talagang kaso at kung ano pang mga ebidensyang merong hawak ko sila mga kabalitaan. Kaya itong si Donald Trump nanigurado na rin kung sa oras na siya ibababaw sa pwesto at hindi ho mangyari ho sa kanya. Kaya ngayon pa lang ho talagang pupulbuhin or pupulbusin ho ni Trump ang ICC kung hindi ito mabuwag sa simpleng panawagan at pakiusap mga kabalitaan. At dito ho, pakita muna natin itong si si Mema. Hi Mema, kamusta? Saan na? Ito guys, nakakaawa guys oh. Napakayabang itong animal na ito. Sino bang maawa kahit wala na ho ito sa mundong ibabaw? Talagang walang maawa ho nito. Siguro sa kampo lang ho nila ay maawa. Pinagtatawanan nga siya nung nakaburol na ho mga kabaitaan, no? Yung kanyang mga bangag na mga vloggers na kasamahan niya ay pinagtatawanan lamang ho yung kanyang lamay. At nakikita ho natin kung sino-sino po ho talaga yung mga financier ho nito. Yung mga kilalang senador, sino bang nandoon? Sino ba yon? Si Boy Datong. Si Raffy Tulfok. Sino pa ba? Itong si Raulong tinanggalan ho ng lisensya. Wala na ho iba itong sino ba yung hindi ko lang babanggitin basta si Raulo yung abogadong yun eh. Sino pa? Itong sintunadong asong ulol diyan sa Malacanang, itong si Au Castro. Nandun din, di ba? At itong si Boss D, mga kabalitaan. Sino ba? Na kung maalala nyo po, yung kinontent natin itong babaeng to dahil yung sa content niya, talagang sumobra na ho siya. Yung sinabi ni Sara Duterte na ang gaba, dili magsaba, nandyan. No? Natanggap niya na ho yung gaba niya, yung karma mga kabitan. Mantakin nyo po, si Inday Sara Duterte, sinabihan niya pong may kabit at malandi. Nakipag-tsugyugan daw sa iba, may basketball player daw na boyfriend at magnanakaw, naglulustay daw ng pera. Kumbaga, sinisintensyahan, hinuhusgahan niya na ho itong si Sara Duterte. Malamang ito ay sa utos rin to ni Boss D. Mula ho sa kanyang pinaka-boss na rin ho nila. At si Robin Padilla, pinagmumura, talagang binastos itong si Senador Marcoleta. Buti nga, hindi siya pinatawag nung kasagsagan ho ng, yung Quadcom. Dahil siya po yung pinariringgan ni Marcoleta na may isa daw babaeng vlogger na gumagawa ho ng fake news. At ngayon, siguro, dahil sumubra na ho siya, wala na ho sa katinuan tong babaeng to, akala na siguro untouchable na ho siya dahil nga po, kaharap o kumbaga, pumupunta na siya sa mga opisina ho ng kanilang mga amo diyan sa Malacanang. Lalo na itong kay Tory dati sa sa CIDJ, talagang lakas loob niya eh. Nagpapasikat siya sa vlog niya mga kabaitaan. So feeling niya untouchable na ito pala. Nagpapakita pa ng pera, pa ganun-ganun pa daw. Tinatawanan si Tatay Digong, nasa kahon na daw, nasa karton, di ba? Sino bang nasa kahon na mahaba? Human size na kahon. Ikaw, saan ka ngayon? Siguro yung kaluluwa nito ay talagang hindi na to makakalabas sa impyerno dahil sunog na ho ito, tripling na sinusunog yung kaluluwa nito sa impyerno. Kasi nga bunganga pa lang nito mga kabena, nakala mo sumubo na ng 3 talong, napakalaking bunganga, tapos napakabasa yung bibig at ubod ng kasinungalingan, basta pera yung pinag-uusapan, hindi na ho sila nag-iisip na sila ay nakakasagasa na ho. Inapakan na ho yung karapatan ng kanilang mga tinitira. Ano ngayon? Itong si Boss D mga kabaitan, hindi daw siya natatakot na siya ay isusunod. Malamang hindi ka natatakot dahil alam mo kung sino-sino naman sigurong isusunod sa grupo ho ninyo. Pero bago po tayo tutungo ho dito kay De Lima, ito pakinggan mo natin yung kabubuhan ni Au Castro